Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Kaloy, taga Bicol. Hindi man ako gaanong mahilig noon sa mga horror stories at pelikula, pero nung simulang may mapanood ako sa YouTube ay halos sinusubaybayan ko na lahat ng horror channels. At isa nga ang channel nyo sa madalas kong panoorin o pakinggan. Naisip ko na baka pwede rin akong magbahagi ng karanasan ko noong bata pa. Yung ibang bahagi nitong kwento ay kinuwento lang din ng mga magulang ko. Nasa grade 5 siguro ako noon nang magbakasyon kami sa probinsya ng papa ko sa Bohol. Ang natatandaan ko ay sumakay lang kami ng barko at bus. First time kong maapunta doon. Dati kasi ang sinasama ni papa ay si ate at kuya ko. Bata pa ako noon kaya naiiwan kami ni mama sa Bicol. Nang panahon na yun, ako lang ang isinama nila. Tabain kasi akong bata at saka mataba talaga ang pisngi ko na palaging pinanggigigilan ng mga kaibigan ni Papa. Sa barko pa lang, Sir Bob, ay marami nang gustong lamutakin yung pisngi ko. Kaya nga ayaw ni na Mama na mapalayo ako sa kanila. Lalo na at may nakita daw silang babae na tingin ng tingin sa akin. Kaso tinatakpan daw noon ang kalahati ng muka ng malaking panyo. Nang makababa na kami ng barko ay hindi na raw nila nakita yon. Hanggang sa pagsakay namin ng bus ay hindi na namin yon nakasakayan pa. Sinundo kami ng kapatid ni Papa nang maarating na kami sa isang bayan sa Bohol. Medyo malayo pa ang lugar ni na Papa dahil sa dulong barangay pa yon. Nakasakay kami ng tricycle at hapon na rin. Medyo madilim na nang maarating kami kaya naghapunan lang kami at nagpahinga. Kinagabihan daw noon, Sir Bob, kung saan halos tulog na ang lahat. Nakarinig daw sina Lola at Papa ng huni ng tiktik. Malakas daw yun nung una at pahina ng pahina. Hanggang sa naging madalang ang paghuni nun. Hindi pa raw alam ni Papa nung una kung ano yon, pero sinabi sa kanya ni Lola na tiktik. Noon lang daw sila muling nakarinig ng ganong huni. Halos kaarating lang daw namin at may bumibisita agad. Sinabi naman noon ni Lolo na baka napadaan lang, pero pinagsabihan pa rin ni Lola sina Papa na huwag akong pagagalain ng walang kasamang matanda. Sumunod na araw ay naiwan ako sa bahay ng tiyuhin ko kasama ng mga pinsan ko. Nagpunta ng palengke sina Lola, Mama at Papa. Sina Tiyo at Lolo naman ay nagpuntang kabilang barangay. Abala naman si Tiya na asawa ng tiyuhin ko sa kusina. Halos kaedaran ko lang yung bunsong anak nila. Yung pinsan ko namang panganay na babae ay naglilinis ng bahay. Pinalabas niya kami dahil nagkakalat daw kami. Kaya sa labas ng bahay na lang daw nila kami naglaro. Naghahabulan kami ng pinsan kong si Nonoy nang may tumawag sa amin. Magtatanong lang daw. Si Nonoy ang lumapit, yun ang natandaan ko. Nakatingin lang ako sa kanila. Tapos natatandaan kong tinawag ako ng babae. Nag-atubili naman akong lumapit. Biglang tumakbo papasok ng bahay si Nonoy dahil may tinatanong yata sa kanya at naiwan ako kasama ng babae. Pero nang palabas na noon si Nonoy kasama si Tiya at yung pinsan ko, bigla na lang umalis yung babae na parang nagmamadali pa. Tinanong nila ako kung anong kailangan daw nun. Nagkibit balikat lang ako. Parang hindi naman yung nagtanong sa akin. Mabilis lang akong pinisil sa pisngi at sinabihang napaka-cute na bata. Ngumiti lang ako at bahagyang lumayo sa kanya. Hindi ko alam na yung pagbating yon ang magdudulot ng kapahamakan sa akin. Halos kakarating lang ni na Mama at kakapasok ko lang ng bahay ni na Lola nang bigla na lang ako nagsuka. Akala nila ay nalamigan lang yung tiyan ko o may nakaing hindi ako natunawan. Agad nila akong dinala sa ospital dahil ang putla ko na raw at sobrang nanghihina. Pagdating sa ospital ay kinabitan na ako ng swero dahil dehydrated daw ako. Ang dami ko kasing nasuka na puro tubig. Nang maubos ko yung isang bag ay nirestahan na lang ako ng gamot at dinischarge. Mukhang nalamigan lang daw ang sikmura ko. Wala namang ibang findings ang doktor. Kinagabihan, halos kakakain ko lang nang muli na naman akong makaramdam ng panghihilab ng sikmura. Nagsusuka na naman ako, kaya pinainom ako ng gamot ni Mama at pinagpahinga.
agad naman akong nakatulog. Nagising ako noon na parang umiikot ang paligid at nanginginig ako kahit pinagpapawisan. Sobrang nangihina ako noon. Nagising si mama nang umiyak ako. Sobrang taas daw ng lagnat ko. Habang natataranta si mama sa paggamot sa akin ay may naririnig daw siyang parang huni ng butiki. Pero kakaiba daw yun. Parang sa ibon na sa butiki. Noon lang daw siya nakarinig ng ganon. Ginising niya si Papa dahil hindi niya alam ang gagawin sa akin. Nanginginig ako sa sobrang ginaw at tumitirik na raw ang mga mata ko. Nagising din sina Lola at agad daw siyang napatingala sa bubong. May naririnig daw siyang mahinang pagaspas. Akala nila ay manok lang, pero maya-maya parang naglalakad na raw yon sa bubong ng bahay. Sinabi ni Lola na delikado daw kapag nilabas nila ako. Magpapasundo na lang daw siya ng manggagamot. Mukhang hindi raw doktor kasi ang kailangan ko. Nasiguro nilang hindi manok ang nasa taas ng bubong namin dahil sa mabibigat na mga yabag nun. Sinundo ni na Tiyo at Papa ang manggagamot. Lumabas naman ng bahay si Lolo na may dalang asin. Sinaboy daw niya yon sa gilid ng pintuan at bintana, pati sa bubong ng bahay. Biglang naging mabilis ang mga yabag sa bubong. Parang manok na nagkakaykay. Bugaw naman ng bugaw si Lolo, pero mukhang matapang daw ang nilalang na yon. Nang tumating ang tricycle ni Tiyo ay kasama na nila ang manggagamot. Bigla na lang daw may narinig sina Mama na may pumabagaspas ng pakpak at parang lumipad palayo. Alam na ni na Lola na inaaswang ako. Pinisilpadiin ng manggagamot ang sikmura ko at muntikan na naman akong masuka. Hinawakan din niya yung tenga ko. Nanlalamig daw. Mukhang nabati o nausog daw ako ng nangaaswang sa akin. May kung ano-anong dahon siyang pinagdudurog at tinapal sa sikmura ko at tinalian ng tela. Sunod ay dinasalan niya ako. Hinawakan niya yung ulo ko at may inusal siyang dasal. Habang ginagawa yon ng manggagamot ay panay ang huni na naman ng tiktik sa labas. Hindi raw ako titigilan noon hanggat hindi ako nahawaan o nakukuha. Bago umalis yung manggagamot ay may pinainom siya sa akin. Malaman-laman ko na hilaw na itlog pala yon. Nang malunok ko yon ay muling humilab yung sikmura ko. Suka na naman ako ng suka at iyak ng iyak. Sobrang hilo din ng pakiramdam ko. Nang matapos akong magsuka ay nakatulog ako dahil sa panghihina. Nagising na lang ako sa ingay ni na Papa. Gising silang lahat at nagkukwentuhan sa sala. Medyo maayos na yung pakiramdam ko nun at nakaramdam ako ng gutom kaya bumangon. Nagtaka pa ako dahil gising silang lahat at natigil sila sa pagkukwentuhan nang makita ako. Sinabi ko kay Mama na nagugutom ako. Pagkatapos kong kumain ay nagsipagtulugan na rin sila. Nalaman ko kung bakit gising pa sila ng oras na yon. May narinig daw pala si Papa na parang hinihingal na baboy. Paikot-ikot daw yon sa labas ng bahay. Nilabas daw ni na Lolo yon pero wala silang nakita. Nang pumasok daw sila ng bahay ay muli daw silang may narinig na ingay ng baboy. Andun lang daw yon sa labas ng bahay pero sa tuwing titingnan nila ay nawawala yon. Maayos na ang naging tulog ko. Hindi na rin humihilab yung tiyan ko simula ng huli kong pagsusuka. Nang magmamadaling araw na, kwento ni Mama ay nagising siya para magbanyo. Doon sa banyo ay may maliit na bintana. Laking gulat daw niya na makitang parang may nakasilip doon. Nagsisigaw talaga si Mama kaya nabulabog ang tulog namin. Mabilis na lumabas ng bahay sina Papa at Lolo. Nilibot nila yung buong bakuran. Wala raw silang nakita. Pero parang may malakas na hangin na humawi sa mga tanim sa likod ng bahay. Hindi na nakatulog ng maayos sina Mama at hinintay na lang nilang mag-umaga. Binantayan na lang nila ako dahil mukhang ako pa rin daw ang pakay nung sumilip kay Mama. Kinabukasan ay may nakita daw si Tia na babaeng dumaan sa labas ng bakuran namin. Parang nakatingin daw yon sa loob ng bahay ni Lola at may hinahanap. Sakto namang papalabas din noon si Nonoy. Nakita daw nito yung babae na papaalis na. Sinabi niya kay Tia
na yun yung babaeng nagtanong daw sa kanya. Hindi raw yun taga roon, sabi ni Tia. Nagtaka daw siya kung bakit titig yun ng titig sa bahay ni Lola. Hahabulin daw yun sana ni Tia, pero nagtaka siya dahil hindi na raw niya yun nakita sa daan. Ang ginawa ni Tia ay nagtanong-tanong siya sa mga kalapit bahay kung may nakakakilala ba doon sa babae. Wala daw. Yung iba ay hindi pa raw nakikita yung ganong babae. Meron namang nakapansin na naglalakad-lakad lang daw yon kung saan. Hindi raw nila alam kung saan yon umuwi. Doon na naalala ni Tia na may naabutan sila ng kasama ko noon sa labas tapos biglang umalis. Sinabi ni Nonoy na yun nga yung babae. Kaya nabuo ang hinala nila na yun yung nangaaswang sa akin. Isang dayo raw at mukhang sinundan lang kami, lalo na ako. Pinagawan ako ng pangontra ni na Lola at pinasya na rin ni na Papa na bumalik na kami ng Bicol. Kahit nang nasa Bicol na nga kami ay may umaali-aligid pa raw sa bahay namin. May nakikita rin minsan si Mama na babaeng hindi taga roon sa amin. Dobleng pag-iingat talaga ang ginawa namin at hindi na rin ako nakikipag-usap o lumalapit sa mga hindi ko pa kilala. Katulad na lang dun sa babae sa Bohol. Hindi napatunayang yun nga yung nangaaswang sa akin. Pero isang araw noon sa school namin ay nakita ko ulit yung babaeng yun na parang may inaabangan. Dahil bata pa ako, wala lang naman sa akin yun. Basta iniwasan ko lang yun gaya ng bilin sa akin ni na Mama. Hi sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng mga subscribers ng inyong channel. Tawagin na lang akong Bianca, taga Bulacan. Isa po akong simpleng empleyado sa isang pribadong kumpanya na sobrang hilig sa katatakutan. Kaya kahit anong busy sa trabaho ay naglaan talaga ako ng oras para masulat itong kwento. Bagsak po ako sa essay writing nung nag-aaral pa, kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Karanasan ito ng kasamahan ko sa trabaho. Isa lang ako sa naging saksi sa kanyang mga pangyayari. Nangyari to 9 years ago na. Baguhan pa lang ako sa trabaho noon at nasa stage pa ng pakikisama sa mga coworkers. Hindi ko nababanggitin kung anong kumpanya yon. Basta malaki ito at maraming empleyado. May naging matalik akong kaibigan. Hanggang ngayon ay intact pa rin naman ang aming friendship. Tawagin natin siyang Princess. Mabait si Princess pero stricto siya pagdating sa trabaho namin. Ayaw niya ng kasamang nagpepetiks-petiks lang. Ayaw din niya sa mga chismosa. Kaya nagkasundo kami dahil pareho kaming hindi mahilig sa chismis. Masipag din siya kaya madalas ding napupuri ng boss at ibang staff. Bukod sa maganda talaga siya, may bagong manager noon, isang department. Gwapo siya at malinis tingnan. In short Kuya Bob, naging apple of the eye siya ng kasamahan naming babae at mga Becky. Actually, crush ko nga rin siya pero low-key lang. Medyo suplado kasi. Naging kasundo niya si Princess dahil pareho silang hardworking at seryoso sa trabaho. Inakala nga ng iba naming kasamahan na may gusto dito si Princess at parang inakit daw niya itong manager namin. Pero syempre, alam ko na hindi. Ang nangyari noon Kuya Bob, may isang kasamahan kami na parang nagtanim ng galit kay Princess kahit hindi naman siya inaano nito. Deadma nga lang yung best friend ko na yon kahit minsan harap-harapan na siyang iniinsulto. Hindi ko na ikukwento yung buong detalye pero umabot sa sabunutan ang naging alitan nila. Napuno na kasi si Princess kaya nakapagsalita na rin siya ng hindi maganda. Kaso ay bigla na lang siyang sinabunutan ng kasamahan namin na tawagin nating Weng. Hindi taga Bulacan si Weng. Ang alam ko ay taga Samar siya at dito lang sa Bulacan nakahanap ng trabaho. Nung una, akala ko ay mabait siya dahil marami siyang nakakasundo sa work namin. Pero yung ginawa niya kay Princess, alam kong nag-iipon lang siya ng kakampi sa mga kasamahan namin. Nasa loob ang kulo niya.
Nasuspend si Weng kaya after mangyari yon ay hindi na namin siya nakita. Ang sabi ng malalapit sa kanya ay baka umuwi na yon ng Samar. Isang araw, habang naglalakad kami ni Princess papuntang kantin para bumili ng pagkain, bigla na lang siyang napadaing sa sakit at napahawak sa tiyan niya. Bigla na lang daw may gumuhit na kirot. Kaya dali-dali ko siyang inassist para makaupo. Pero baya-maya lang nun ay namilipit na siya sa sakit. Hindi na raw niya kinakaya. Dinala ko na siya sa office clinic. Sinundo siya ng ambulance doon at dinala sa ospital. Kinunan siya ng iba't ibang test. Kinabahan pa kami dahil baka pumutok na yung appendix niya o di kaya ay may ulcer na. Nang lumabas na negative naman sa results, pinagpahinga lang siya nun. Na-confine siya ng ilang araw para obserbahan. Kapatid niya ang nagbantay sa kanya at maya't maya ko rin siyang binibisita. Kinagabihan nun, bago umuwi ay dumaan muna ako sa ward niya. Tulog na siya at kumakain naman yung kapatid niya. Napansin ko agad sa kanya na para bang biglang nangayayat at yung balat niya nanuyot bigla. Tapos ay nun ko lang din napansin na nangingitim yung ilalim ng mga mata niya. Tinanong ko yung kapatid niya kung nagpupuyat ba si Princess o di kaya ay hindi gaanong kumakain. Pero hindi naman daw. Napansin din daw nila na bumagsak nga yung katawan ni Princess pero palagi naman daw nitong sinasabi na okay lang siya. Nakauwi na ako noon at nakahiga para matulog nang may matanggap akong message mula sa kapatid ni Princess. Nagwawala daw ito na parang takot na takot. Nagising na lang daw ito na naghihiyaw at ayaw na ulit matulog. Agad din naman siyang nilabas sa ospital dahil wala namang makitang sakit sa kanya. Pero hindi na siya nakapasok pa sa trabaho dahil ayaw na niyang lumabas ng kwarto niya. Takot na takot daw itong lumabas at palagi na lang daw itong tulala. Ayaw rin itong kumain. At sa gabi, palagi itong balisa at nagwawala. Pinagkakalmot din ito ang balat. Sobrang kati daw at nagkasugat-sugat na nga. Nagtaka raw noon yung kapatid niya na grabe din maglagas ang buhok nito. Pero ang lubos niyang ikinabahala ay hindi na talaga ito kumakain at halos butot balat na nga lang. Nagsasalitan daw ang pagsakit ng tiyan at ulo niya. Muli daw pinatingnan si Princess sa ospital pero walang nangyari kaya dinala nila sa albularyo. Doon lang nila nalaman na kinukulam pala yung best friend ko. At kung nahuli pa raw sila ng ilang araw ay baka tuluyan ng bumigay ang katawan nito. Nagamot si Princess at unti-unti na rin bumalik yung kalusugan niya. Pero natutulala pa rin siya paminsan-minsan. Kung alam lang daw namin ang mga nakikita niya. Nakakawala raw sa katinoan ang mga nakakatakot na nilalang na yon. Hindi lang pala katawan niya ang sinisira ng mangkukulam, kundi pati na rin yung isip niya. At alam naming walang pwedeng gumawa nun kundi si Weng na may matinding galit sa kanya. At taga-Samar pa ito. Malalaman na lang daw namin kung sinong may gawa nun kay Princess kapag maranasan na rin ito ang naranasan niya. Binalik daw kasi ang kulam sa nagpakulam sa kanya. Nang gumaling si Princess ay doon na siya nag-apply ng trabaho sa Maynila. Gusto raw niyang makalayo at makalimot. Tapos nalaman ko na lang noon mula sa mga kasamahan ko na nagkasakit ng malubha si Weng. Humihingi pa nga ito ng tulong pinansyal sa mga naging kaibigan niya sa office. Pero nawalan na rin sila ng gana nang malaman nilang ito pala ang nagpakulam kay Princess. Hindi nila alam na nakakatakot daw pala itong maging kasamahan o kaibigan. Simula noon ay naging maingat na ako sa mga nakakasalamuha ko, lalo na sa mga dayo na hindi ko alam ang pinagmulan. Ito lang ang kwento ng best friend ko, Kuya Bob. Sana ay mabasa ninyo. Hello po. Ako si Cecil, nakatira sa Antique. Hindi po ako gaanong magaling magtagalog, pero susubukan ko pong maging maayos at malinaw itong ikukwento ko.
Nangyari itong karanasan noong 2016 kung kailan na ospital si mama. Nagkaroon kasi siya ng mild stroke at unang beses siyang ma-high blood. Medyo naapektuhan din yung paa niya at pananalita, kaya na-confine siya ng ilang araw sa ospital sa bayan namin. Magbabagong taon pa naman nun, kaya hindi ko makakalimutan ang pangyayari. Bago maipasok sa ward si mama ay may ilan na ring pasyenteng naroon. Public yun, kaya nasa 3 o 4 ang pwedeng maging pasyente sa isang ward. Sakto naman na may discharge nun at yun ang pinalitan ni mama sa higaan. Unang napansin ko pagpasok namin ay ang babaeng nakahiga sa katapat na higaan ni mama. Wala itong bantay at nakasuot ng diaper. Sa katabing higaan ay may nakahiga ding may katandaan ng babae. May nagbabantay doon na babae na halos kaedaran ko lang din. Doon na ako medyo natigilan sa babaeng pasyenteng naka-diaper. Para kasing nasa late 30s lang yung edad nun. Wala itong kumot at maya-maya yung napapadaing. Nang maayos na sa higaan si mama ay marahan akong lumapit sa babae. Tinanong ko siya kung may kailangan siya. Naawa kasi ako noon sa kanya dahil wala man lang nag-aasikaso. Pautal pa siya nagsalita at medyo nabubulol. Basang-basa na raw yung suot niyang diaper. Kaya nang may pumasok na nurse ay sinabi ko. Medyo nahirapan kasing magsalita yung babae dahil sa dialect namin. Agad naman nagtawag ng attendant yung nurse at nagpatulong na mapalitan yung diaper. Halata pang naiinis ang mga yon. Panay bulong ng nurse. Ang narinig ko ay hinahanap noon ang bantay ng babae. Nakita kong nagpahid na lang ng luha yung pasyente. Kinagabihan ay matutulog na kami. Pinatay namin yung ilaw na nakatutok sa higaan ng mga pasyente at doon na lang namin hinayaang nakailaw yung malapit sa may pinto. Malalim na yung tulog ko nang nagising ako sa narinig kong mahinang paghikbi mula sa kabilang higaan. Pagbangon ko ay nakita kong parang gustong bumangon ng babae. Pangalanan natin siyang Sonia. Hirap na hirap siyang gumalaw noon dahil sa nakalagay na mga IV fluids. Kaya lumapit ako sa kanya at tinanong kung kailangan niya ng tulong para bumangon. Umiling-iling lang siya. Tapos ay marahan siyang tumagilid. Humarap siya sa akin at mahina niyang sinabi na matulog na ako at okay lang daw siya. Nang pahiga na ako ay napatingin ulit ako sa kanya. Titig na titig siya sa higaan namin. Tapos marahan siyang tumagilid sa kabila. Napansin ko na parang natatakot siya at medyo nanginginig. Bumangon ulit ako noon at tinanong ko siya kung gusto ba niyang magkumot. Bahagya siyang tumango kaya kinumutan ko siya at bumalik na ako sa tabi ni mama. Nakatulog na ako nang marinig kong may mahinang nagsasalita. Pagdilat ko ay nakaangat ang ulo niya na parang may tinitingnan sa paanan niya. Maya-maya ay bigla na lang siyang naghihiyaw at nagiiyak. Parang sobrang takot na takot. Hindi agad ako nakakilos noon, sir, dahil kitang-kita ko na unti-unting bumababa sa may paanan niya yung kumot na para bang may humihila. Napatingin ako sa may paanan niya pero wala namang kung anong meron doon. Pumasok ang isang nurse at isang attendant. Inayos nila yung higa ni Sonia at tinanong kung anong masakit sa kanya. Umiling-iling lang ito at humihikbing napabaluktot ng higa. Nang masigurong wala naman anong masakit sa kanya ay umalis na yung nurse at yung attendant. Nagising din noon ang ibang nasa loob ng ward at napapatingin sa kanya. Hindi rin maalis ang tingin ko kay Sonia dahil may napansin talaga ako sa kanyang kakaiba. Napansin kong parang nanginginig siya. Hindi ko alam kung sa ginaw o sa takot. Kaya kahit antok na antok ay bumangon ulit ako at ikinumot ko sa kanya yung nalaglag niyang kumot. Nang paalis na ako ay bigla siya nagsalita. Tinanong niya ako kung may rosaryo ba akong dala. Hindi ko inaalis sa wallet ko yung rosary ko noon, kaya pinahiram ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin ng bahagya at nagpasalamat. Naging tuloy-tuloy naman ang tulog namin. Kinabukasan ay may bumisita sa kanya, mga dating kasamahan daw niya sa trabaho.
Ang kwento ng mga ito ay hindi talaga taga-Antique si Sonia. Taga Cebu raw siya. Kaya wala raw itong kamag-anak na magbabantay sa kanya. Nagtrabaho daw ito sa Boracay tapos ay napadpad sa Antique dahil nagkanobyo ng taga roon pero iniwan din siya. Ang sabi nila ay medyo nabagok daw itong si Sonia tapos ay nakunan kaya parang nagkaroon ito ng diferensya sa pag-iisip. Pero hindi naman ganun ang tingin ko sa kanya. Parang wala naman siyang sakit sa pag-iisip dahil matino naman siyang kausap. Ang napapansin ko lang sa kanya ay yung palagi siyang takot. Naisip ko na baka na-trauma. Nang minsan nagpapahinga na si Mama sa higaan niya at nagtatangka namang kumain noon si Sonia ay nilapitan ko siya. Tinulungan ko siyang maabangon. Nagpasalamat siya at bahagyang ngumiti sa akin. Buti pa raw ako ay mabait sa kanya. Tapos bigla siyang naging seryoso. Dapat ay matagal na raw siyang nakauwi sa kanila sa Cebu kung hindi lang siya niloko ng ex niya. Nahulog rin daw siya sa hagdan kaya siya na ospital. Nung araw na nahulog siya sa hagdan ay meron siyang sinat at gabi na raw nun. Pababa siya nang may nakita siyang babae na nakalutang. Sinabi niya sa akin na alam niyang hindi ako maniniwala. Pero nakakakita daw talaga siya ng kaluluwa. Nagsimula raw yun nang madisgrasya sila ng tatay niya sa motor nung bata pa siya at muntika na niyang ikamatay yon. Simula daw noon ay nakakakita na siya at hindi raw niya alam kung tao pa ba o hindi ang nakakausap niya minsan. Kaya bihira siyang maipag-usap sa mga kasamahan niya sa trabaho. Doon ako kinilabutan sa kinwento niya sa akin tungkol sa nakikita niya mismo sa loob ng ward nila ni Mama. Nung kinumutan ko daw siya, bigla na lang daw may humilang bata sa kumot niya. Nakita ko kasi yon na unti-unting nalalaglag sa paanan niya na parang may humihila. Tapos yung napahikbi daw siya habang tulog kami. Bigla na lang daw kasing parang may tumambat sa kanyang babae. Nakalaylay daw ang buhok noon sa muka kaya hindi niya maaninag ang muka noon. Pero kadalasan daw talaga sa mga nakikita niya ay malabo ang muka. Doon ako naawa sa kanya nang sabihin niyang aware siya na siraulo ang tingin sa kanya ng ibang tao. Hindi raw kasi nila nararanasan o nakikita ang mga nakikita niya. Mahirap lang daw sila kaya hindi raw siya kayang agad puntahan ng pamilya niya sa Antique. Nagpapadala na lang daw ang mga yon ng panggastos niya sa mga gamot. Nung gabing matutulog na kami, inaasikaso ko muna si Mama. Tapos nilapitan ko si Sonia para tulungan din makahiga ng maayos. Sa awa ko nga sa kanya noon ay minsan ko na ring napalitan yung diaper niya. May sinabi siya sa akin na hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko. Patulog na raw ang lahat ay nagigisingan niya na may isang nurse na pabalik-balik ang lakad sa loob ng ward namin. Nung una ay akala niya normal na nurse lang yon. Pero doon daw siya kinilabutan nang bigla na lang yung tumagos sa dingding. Diretso lang daw ang lakad na parang walang nakikita. Pabalik-balik daw sa eryang yon yung nurse sa ganong oras. Kahit daw sanay na siya na makakita ng ganon ay hindi pa rin niya maiwasang kilabutan. Meron daw kasing walang muka pero ang mas nakakakilabot daw ay yung wala siyang makitang ulo. Natawa na nga lang ako noon dahil talagang nararamdaman kong pinananayuan na rin ako ng balahibo. Sinabihan ko na lang siyang magdasal para makontra. Pero minsan daw ay may kaluluwang hindi takot sa dasal. Meron pang araw na nakikisabay pang magdasal sa kanya. Pinatigil ko siya noon dahil kinikilabutan na talaga ako. Seryoso na kasi siya sa pagkukwento. Sinabihan na lang niya ako na maswerte ako dahil hindi bukas ang third eye ko. Na maayos pa rin ang tulog ko. Sumunod na araw ay na-discharge na si Mama. Sinasauli ni Sonia sa akin yung rosaryo pero binigay ko na yon sa kanya. Mangyak-ngyak pa nga siya. Mamimiss daw niya ako. Kahit ako ay nag-aalala din sa kanya kung sino pa ang may mabuting loob na tutulong at mag-aalaga sa kanya. Pero ilang araw lang ang lumipas, nabalitaan kong nilipat na rin siya ng Cebu. Kaya medyo naging payapa na ang isip ko nun.
Hanggang dito na lang ang kwento, sir.